Ang imong amahan, gipalubong sa akong amahan, pero akong amahan, gipapreso nimo, putang ina ka. Putang ina ka. Putang ina ka. Okay mga kapengyo, pag-usapan naman natin ito nga naging mensahe ni Baste Duterte laban dito kay Bangag, kay BBM pala mga kapengyo, no? At maraming ang Tabawenyo ang pinagre-resign na nga etong si BBM at ayaw na nga nila talaga maging presidente ito. Baka naman Bangag baka naman mahiya ng konti etong si Bangag at mag-resign na, no? At kita nyo naman, napakarami ng Pilipino. Buong Pilipinas ay sinisigaw po na mag-resign na etong Bangag na ito. So dito mga kapengyo, no, hindi na napigilan ni Baste Duterte ang bugso ng kanyang damdamin. Sino nga naman ba ang hindi maiinis o magagalit sa pwersahang pagkuha sa kanyang ama? Isipin nyo nga naman mga kapengyo, sabi nga ng mga attorney ni Duterte, halos parang kinidnap na o kidnap na talaga yung ginawa dito kay Duterte. Dahil unang-una sa lahat, walang napakitang warrant of arrest, no? Sabi-sabi lang, sabi ganito, sabi ganyan. Kesyo may ganito, pero huli na, no? Na kumbaga napalipad nyo na yung tao bago nyo ilalabas yung warrant of arrest. Pero hanggang sa ngayon wala pa rin naman malinaw na meron talagang warrant of arrest. Puro sabi pa rin hanggang ngayon. Kaya etong si Baste hindi po niya napigilan ng kanyang sarili at naglabas po siya ng hinanaing dito sa rally nga kanina sa Davao. At tara, pakinggan natin dito kay Mayor Baste yung kanyang mainit na mensahe dito kay BBM. Grabe, oh. Inisigaw na ng mga tao. Gusto ko, I will take this opportunity to tell Mr. Marcos how I feel about him. Mr. President Marcos, you will never be loved. Putong ina, ang sakit nun mga kapengyo, no? Simple pero malutong. Tang ina, ibig sabihin, di ka talaga mamahalin na, no, ng mga Pilipino. Totoo yan, real talk yan sinasabi ni Baste. Especially to us who are calling out Rudy Duterte's name, you will never be loved, Mr. Marcos. Yes. DDS lang sa kalam. We will stand up and we will fight back. Yun, putik na yan, no? Matindi tong binibitawan ni Baste, mga kapengyo. Grabe yung sama ng loob ni Baste Duterte rito, mga kapengyo. At talagang kita at rinig na rinig nyo naman kung paano niya pinagsisigawan, no? Na talagang hindi nga raw mamahalin ng mga Pilipino etong si Marcos. Lalo na sa pinaggagawa niya ngayon sa kanyang tatay, no? Sa tatay nga na ito ni Baste na si dating Pangulong Duterte. Aside you not being loved by the people, all you have is the government's resources and your term. Beyond that, you are nothing. Tangina, napaka-solid nun mga kapengyo, no? Beyond that, you are nothing, BBM. Baka naman mahiya ka, Bangag ka, putang. Baka naman tablan na ng kaunti yung pagmumuka, no? That is what you call Hokage moves. Baka mag-resign. Kalimot oroy ang putang ina. Tangina. Kita nagtabang sa iya makalingkod sa diha karon siyang ginalingkuran. And I truly pray, Mr. Marcos, that you will be able to finish your term. I pray. Grabe, pagdadasal daw ni Baste na hindi na niya matapos ang kanyang term. Dahil talagang grabe yung galit ngayon dito ng isang Baste Duterte. At makikita nyo kahit ultimo si Bongo nandito rin. At marami pang ilang mga artista, politiko ang sumuporta dito nga sa isinagawa nilang rally
dito sa Davao. Di gyud ta matingala. Kay kung ang sabo para sa ilang para pampadugay sa oras sa trabaho, ang sabo sa tuwa mudaot og mga pamilya, mga komunidad, Tama. o mga inosenteng kinabuhi. Oo. Totoo nga naman yan, no? Para dun sa mga nagsasabi na ang shabu parang araw sa trabaho, sa kanila hindi, no? Sa atin hindi. Dahil marami pong pamilya ang sisirain talaga nito. Kaya dun po sa mga pamilya na nagagalit dito sa dating Pangulo natin na si Duterte, pasensyahan po. Unang-una sa lahat, no, nagbigay po ng warning si Duterte bago po siya maupo bilang presidente at sinabi nga niya, I hate drugs. Na kung saan nag-warning pa siya na pag sinubukan nyo pumasok sa droga, alam nyo na yung kahihinatnan nyo. At hindi naman po nagkamali talaga si Duterte. No? Ilang beses po siya nag-warning sa mga tao pero sadyang makukulit din po talaga ang ilang mga Pilipino. Kaya ngayon, alam ko naman na yung mga nag-iiyakan dyan sa comment section at yung patay na patay dito kay Bangag, kay BBM, alam naman natin yan mga kapengyo, no? Yun yung mga may hinanakit dito kay Duterte. Oo, masakit ang katotohanan pero hindi naman po mawawala sa mundo yan kung wala naman ginawang masama talaga. Ang imong amahan gipalubong sa akong amahan, pero akong amahan gipapreso nimo, putang ina ka. Putang ina, solid nun mga kapengyo. Grabe ron nun, putik na yan. Ang kanyang amang araw, ipinalibing ang ama ni Marcos. Pero siya, no, pinakulong naman ang kanyang ama. Sabay minura ni Baste, putang Grabe, solid yun mga kapengyo, no? Si akong amahan dire, inyong tatay Digong, wala man dire sa Pilipinas. Pero kay bao ko, nagpabilin iyahang inspirasyon o ang iyahang spirit within every Filipino nga na-touch niya sa iyahang termino. Totoo yan mga kapengyo, very well said, Baste Duterte, na kung saan talagang, alam mo yun, yung legasiya na binigay sa atin ni Pangulong Duterte, yung iniwan niyang bakas sa Pilipinas, talagang hindi po natin makakalimutan lahat, no? Kaya po ganon natin kamahal, no, etong ating dating Pangulo na si Duterte. Kung pwede nga lang maibalik na maging Pangulo siya ulit, kung pwede lang maibalik ang kanyang edad din, talagang pipiliin ko po ulit na maging Pangulo ko si Duterte, no? At talagang hindi po ako papayag na masira bilang isang Pilipino, no, ang ating bansa. At talagang gusto ko rin po syempre makaahon ang mga kababayan natin, dahil alam naman natin napakarami na pong politiko talaga sa atin na mga kurakot. At isa sa nakita ko na prospect kay Duterte, kaya ako humanga, alam mo yon, na talagang ginagawa niya yung kanyang tungkulin at hindi nangungurakot. So yan mga kapengyo, comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo dito sa mainit na mensahe ni Baste Duterte kay Bangag, kay BBM pala mga kapengyo. Sorry.